Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Pumalag po ito pong si Vice President Sara Duterte, dito ho sa ilan po sa mga mainstream media po, dahil ho sa paggamit po ng term na bagman, ex-aide, address doon ho kay Mr. Ramil Madriaga po, mga kabida. Yung bilanggo po, na nag-akusa po mga kabida kay Vice President Sara Duterte na tumanggap daw ng pondo mula sa mga drug lord, during the campaign period noong 2022, Okay? Pinalagan po ni VP Sara itong term na bagman at saka ex-aide kasi unang-una po inaccurate daw at misleading, mga kabida. Dahil never po naging bagman, naging aide, ito hong si Madriaga at in fact hindi nga siya kilala Doon ho sa circle po makabida ng mga security aide po, ng Vice Presidente, Okay? Eto, babasahin ko lang po yung official statement po niya, mga kabida. Madriaga as my ex-aide or bagman are inaccurate and misleading. Calling him as an ex-aide assumes as fact the very lie that the perjury complaint seeks to address. He was never my aide, friend, employee, or a member of my staff in any capacity. The only person who knows him is Attorney R. Kilala of ISIP Pilipinas. I urge the media to exercise greater care in the reporting. Accuracy and fairness must always come first. Thank you. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, okay, March 4, 2026. Ayan. So, yun yung official statement po ng Vice Presidente po, mga kabida, kung saan po ay sinita po niya ito kung ilang mga mainstream media po na nagbalita po, mga kabida, at ginamit po itong term na ex-aide at saka bagman, address dun po kay Mr. Madriaga, mga kabida, na hindi naman daw totoo at very misleading po, Okay? Kung maalala po ninyo mga kabida, ito hong si Madriaga, bigla na lang itong sumulpot po. Okay? At nag-akusa po mga kabida sa pamamagitan po ng kanyang pinirmahang affidavit, na itong si Vice President Sara Duterte ay tumanggap daw ng pera mula sa mga drug lords, mga kabida, para punduhan yung kanyang eleksyon noong 2022, bilang kandidato sa pagka-vice presidente po ng Pilipinas, mga kabida. Nagpakilala po itong si Madriaga bilang kanyang dating aide. Sa totoo lang po daw ay hindi naman daw ito aide. Wala naman daw silang transaksyon o kontrata po, with Mr. Madriaga. Hindi nga siya kilala dun sa circle po ng kanyang mga aide po, mga security aide po ng Vice Presidente, mga kabida. Kahit na yung mga dating aide po niya, hindi po nila kilala ito kung si Madriaga po, Kaya nga nagulat na lang po sila nung biglang sumulpot po ito, At napag-alaman po nila later na isa pala itong bilanggo, okay? Nakulong dyan po sa Camp Bagong Diwa, mga kabida, dahil sa kasong kidnapping po, mga kabida, Alright? Kaya nga marami hong nagsasabi, bakit paniniwalaan yan? Walang credibility yan kasi bilanggo yan, involved ho daw sa kidnapping. Ito hong si Madriaga, Ayon po sa ilan po sa mga nag-react po dito sa pag-akusa po ni Madriaga po kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Alam niyo ba, itong testimonya po ni Madriaga po ay ginamit po dyan po sa House Committee on Justice po, sa pagtalakay po nila sa impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, Okay? At ginamit na basihan para lang po isulong itong impeachment complaint laban ho sa Vice Presidente. Okay? Yung kanya hong involvement daw, mga kabida, sa pagtanggap po ng pera mula sa mga drug lord, Okay? Ay may tuturing dito na betrayal of public trust daw, mga kabida,
Okay? Pero anyway, hindi naman po natatakot dito si VP Sara, no? Mga kabida, kasi alam po niya na basura yung statement po ni Madriaga po, ano? At hindi po kayang patunayan daw ni Madriaga yung kanyang involvement po sa opisina po ng Vice Presidente, ano? Mga kabida. Meron nga siyang nilabas na picture kasama ko si VP Sara, pero pwede naman po kahit sino ang pwedeng magpa-picture po, ano, kay VP po, ano? Mga kabida. Okay? Parang pangkaraniwan lang yun na picture eh. Na kumbaga, kung saan po si BP Sara, pwedeng may lumapit sa kanya at nagpa-picture, ano? Okay? Eh, alam naman po natin na itong si VP Sara, eh, mahilig din ito na magpa-picture po, ano, sa mga tao po, ano? Mga kabida, ano po. Pero as to, meron po silang transaction, employee-employee relationship, eh, wala daw katotohanan yon. Hindi daw empleyado, hindi staff, at maging security aid, ano, ito kong si Madriaga, mga kabida, ano po. Alright, marami hong drinap na name ito kong si Madriaga na mga official po ng militar, ano, mga kabida, ano po. Pero, hindi ho siya substantial dun ho sa kanyang kiniklaim na dating bagman, dating aide, ano. Anyway, malalaman natin yan, mga kabida, pagdating ho sa impeachment trial, ano? Kasi sigurado hong during the presentation of evidence, maglatag kasi ng ebidensya yan, ano? Mga kabida, titingnan natin kung meron pang supporting evidence ito kung si Madriaga na talagang siya po ay dating bagman, ano, dating security aide, ano, ni VP Sara, ano, mga kabida. Okay? Diyan natin masusubukan po yung credibility po ni Madriaga, no? Mga kabida. Pero as to how the Vice President treated him, okay? Walang pake, mga kabida. Ang sa kanya lang po dito, kaya sinita po niya itong mga mainstream media po dahil sa paggamit po ng termino po na ex-aide at saka bagman. Kasi never po, okay, nag-umpisa po bilang nag-umpisa po bilang Vice Presidente po ito kung si Sara Duterte, wala ho siyang nakilalang Ramil Madriaga na aide po niya o di kaya bagman po niya, mga kabida, no? Okay, ang nagpalaki lang kasi dito yung mga anti-Duterte forces po, ano? Okay, kumbaga kinakapitalize po nila ito kung si Madriaga eh. Alright? Ito kung si Madriaga po, mga kabida, ay inihalin tulad po nila, no, kay Bicoy, ano, yung witness po dyan po sa Senate po, ano, mga kabida, as to the credibility at saka yung truthfulness doon po sa kanyang mga akusasyon naman ho sa Vice Presidente ay hanggang ngayon in question pa rin yun, ano, mga kabida. At malalaman po natin yan pagdating ho ng impeachment trial po, kung sakali man po matutuloy yan po sa Senado, ano? Kasi pumasa na po yan sa Committee on Justice po, ano? Dineclare na pong sufficient informed and substance po ito hong dalawang impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Marami hong nagsasabi na baka lulusot ito, mga kabida, dyan po sa plenary at papuntang Senado po, ano? So, let's wait and see. Abangan po natin yan, ano, mga kabida. Kasi kung maalala po ninyo, nagsampa po ng kasong perjury po itong si Vice President Sara Duterte against Ramil Madriaga po, ano, nung Martes ata kung hindi ako nagkamali po, ano, mga kabida. Okay? So, meaning, pinasinungalingan po ni VP Sara, mga kabida, yung kanyang connection, yung kanyang involvement po kay Mr. Madriaga po, ano, mga kabida. At lahat ng mga sinabi po ni Madriaga ay pawang mga kasinungalingan daw, ano, mga kabida, sabi po ng Vice Presidente. So, yon. Sa tingin nyo ba, itong paggamit po ng ilang mga mainstream po ay parte doon ho sa demolition job, ano? Laban ho kay Vice Presidente po, ano? Mga kabida, marami kasing naniniwala eh, na sinasakyan po ito ng mga mainstream media. Alam naman po natin na ang mainstream po ay karamihan po sa kanila po, mga kabida, ay anti-Sara Duterte po, ano? Mga kabida. Okay? Kumbaga, kung wala lang po itong social media, eh, baka naman po maniniwala po ang taong bayan po, ano, sa mga lahat ng
sinabi po nila, balita po nila, against the Dutertes, okay, buti na lang, meron pong social media na pwede hong mag-counter po dito sa mga maling balita po ng mga mainstream media po, mga kabida, Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, do you think part po ito ng demolition job? Ito kung sinakyan po ng mainstream media, ito kung sinabi po ni Matriaga na siya po ay dating aide, dating bagman, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe, please click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.